Life After Prison. By Silence You. Kabanata 851 hanggang 860. Bahagyang ngumiti si Sabrina at sinabing, ang panimulang presyo ay hindi mababa, ito ay 1 bilyon, at ang bawat pagtaas ng bid ay hindi dapat mas mababa sa 10 milyon. Sige, magbibid ako ng 11 bilyon. Ikinaway ni Mr. Marshall ang manggas at bahagyang ngumiti. Magbibid ako ng 12 bilyon. Bago pa maupo si Mr. Marshall sa kanyang upuan, diretsyong sumigaw si Miss Haley. Ngumisi si Mr. Marshall. Alam ko, Miss Hong, hindi mo bibitawan ang ganoong kayamanan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung sino ang may mas maraming pera sa kanilang account. Magbibid ako ng 13 milyon. 15 bilyon. Sigaw ulit ni Miss Haley. Ilang sandali lang ang nakalipas, para maging ligtas, pinalipat niya agad ang ulo ng kanyang pamilya ng 100 bilyon sa kanyang account. Malinaw na may matinding pagnanais siyang makuha ang alchemy furnace na ito. Hahaha, grabe ang bidding. Tawa ng tawa si Mr. Marshall, pagkatapos ay sinabi ng napakalakas. Kung ganoon, magbibid ako ng 20 bilyon. Nako, talagang mayaman ang mga alchemist. Biglang tumaas ang bidding. Oo, talagang pambihira si Mr. Marshall. Ang magbid ng 20 bilyon para sa isang alchemy furnace, kapansin-pansin. Walang makakatulong dito. Ang alchemy furnace na ito ay maaaring hindi gaanong mahalaga sa atin, ngunit para sa mga alchemist, ito ay isang pambihirang kayamanan. Bukod dito, ito ay hindi lamang isang espiritual na artifact, mayroon din itong mga katangian na maaaring tumaas ang antas ng tagumpay ng alchemy. Ang ganoong bagay ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa kanila. Kaagad, maraming tao ang nagsimulang mag-usap. Nakapagtataka, sa sandaling ito, isa pang kompartimento sa itaas na palapag ang bumukas, at isang binata ang lumakad papunta sa bintana. Sa isang mahinang ngiti, sinabi niya, magbibid ako ng 25 bilyon. Ha? Hindi inaasahan ng maraming tao na magkakaroon ng ikatlong bidder, at ang bid na ito ay nagdagdag ng isa pang 5 bilyon, na nagpapataas ng presyo sa 25 bilyon. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Mr. Marshall, at naging hindi kaaya-aya ang kanyang ekspresyon. 2 tao na nakikipagkompetensya para dito ang nawalan na siya ng imak, at ngayon ay isa pang tao ang sumali. Mukhang hindi ito isang halaga ng pera na madaling makuha. Tumingin si Miss Haley sa kausap at naging seryoso din ang ekspresyon nito. Sinabi niya sa kanya, Mr. Bao, hindi ka isang alchemist, kaya bakit ka nakikipagkompetensya? Ginagawa mo lang ba ito para sa kasiyahan? Sinasadya mo bang itaas ang presyo? Mapait na ngumiti si Mr. Bao at sinabing, Miss Haley, mangyaring huwag kang magkamali. Paano ako magkakaroon ng ganoong masamang intensyon? Tama ka, wala talaga akong silbi para dito. Gayunpaman, maaaring hindi mo alam na ang aming pamilya kamakailan ay nakakuha ng isang elder na isa ring alchemist. Kung maipapanalo ko ang alchemy furnace na ito at ibibigay ko sa kanya, naniniwala akong lalo siyang magpapasalamat sa mga Bao. Pagkatapos ay, gagawa na rin siya ng mas marami at mas magandang pills para sa pamilya ko. Kaya, gusto ko ring makipagkompetensya para dito. Si Miss Haley at Mr. Marshall ay walang imak. Hihihi. 2 master, hindi alintana kung ang Baos ay may alchemist o kung ang kabilang partido ay isang alchemist, parehong maaaring sumali sa bidding. Ito ay isang auction house. Hanggat ang presyo ay mataas, maaari kang mag-auction para sa mga item na gusto mo. Mangyaring iwasan ang paglabas ng iba pang mga bagay. Si Mr. Bao ay nagbid na ng 2 bilyon. Iniisip ko kung pareho kayong tataas ang inyong mga bid. Tumawa si Sabrina at nagbigay din ng babala sa 2 master. Kung hindi dahil pareho silang mga high-level na alchemist sa unang ranggo at may suporta ng mga kilalang pamilya, matagal na niyang gustong ikulong sila. Nag-aalok ako ng 27 bilyon. Wala nang masabi si Mr. Marshall at sumigaw sa huli. Magbibid ako ng 30 bilyon. Hindi rin pumalag si Miss Haley. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Mr. Bao na may mapait na ngiti. Pagkatapos ay magbibid ako ng 33 bilyon. 40 bilyon.
Naging balisa si Mr. Marshall at nagdagdag ng malaking halaga. 50 bilyon. Si Miss Haley, ang magandang alchemist na ito, ay naisip na lampasan ang kabilang partido at direktang sumigaw ng 50 bilyon. Sa tabi ni Severin, tumingin sa kanya si Yasmin at hindi napigil ang sabihin. Severin, hindi ka ba kikilos? Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, huwag magmadali. Hayaang lumipad sandali ang mga bala. Gusto kong makita kung magkano ang pera na inihanda nila. Kapag hindi na sila makatagal, gagawa ako ng bid. Hindi na kailangang makipagkumpetensya ngayon. Sa paghusga mula sa kanilang kasalukuyang estado, natatakot ako na aabot ito sa daan-daang bilyon sa lalong madaling panahon. Talaga? Aabot ba ito sa daan-daang bilyon? Napalunok ng kaba si Yasmin, gulat sa puso. Ngumiti si Severin at sinabing, hindi mo alam. Ang halaga ng gayong kayamanan sa isang alchemist, kung ano ang ibig sabihin nito sa isang alchemist. Ang pera, para sa amin, hindi ito ganoon kahalaga. Tumango si Yasmin. Mukhang magiging matindi ang kompetisyon ngayon para sa alchemy furnace. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-alok na si Mr. Bao ng bid na 70 bilyon. Halatang wala ng ganoong kalaking pera si Mr. Marshall. Sa wakas, tumingin siya kina Mr. Bao at Miss Haley, saka sinabing, Mr. Bao, Miss Haley, nakakabilib ka. Paglabas ko ngayon, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganoon kamahal na bagay sa auction. Ibibigay ko ito sa inyo. 75 bilyon. Nang makitang sa wakas ay umatras na si Mr. Marshall, nakahinga ng maluwag si Haley at sinabi sa kanya, Mr. Marshall, maraming salamat. Hahaha. 80 bilyon. Gayunpaman, walang intensyon si Mr. Bao na umatras. Muli niyang itinaas ang bid at itinaas ito sa 80 bilyon. 70 bilyon. Ipinahayag ni Haley ng may mahusay na momentum. Nako, ito ay masyadong mabangis. Mukhang na-provoke nitong high-level na alchemist ang young master ng isang top-class na pamilya. Nabigla na ang mga nanonood. Sa puntong ito, ang patuloy na pagtaas ng 10 bilyon pagkatapos ng 10 bilyon ay nagpapawala sa katahimikan ng ilang mayayamang mga ngalakal. Kung tutuusin, ang paggastos ng ganitong kalaking pera ay hindi dapat makaapekto sa operasyon ng mga industriya ng kanilang pamilya. Bagamat ang ilang mga third-rate na aristokratikong pamilya ay malamang na may kabuuang asset na higit sa 70 bilyon, hindi sila magkakaroon ng mas maraming likidong asset na magagamit para sa agarang paggamit. 100 bilyon. Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Mr. Bao. Gayunpaman, nang isipin niya ang halaga na ibibigay sa kanya ng bagong dating na high-level na alchemist sa hinaharap, nagngangalit siya at nag-alok ng bid na 100 bilyon. Nang makitang bahagyang namula ang mukha ng kabilang partido, alam ni Severin na ang presyo ay umaabot sa puntong hindi kayang tiisin ng kabilang partido. 110 bilyon. Naikuyom ni Haley ang kanyang kamao at agad na gumanti, tumaas ang presyo ng isa pang 10 bilyon, na malinaw na gustong madaig ang kalaban sa kanyang momentum. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang taasan ang bid ng 10 bilyon sa puntong ito ay nagpakita ng kanyang determinasyon. 115 bilyon. Nag-iba ang ekspresyon ni Mr. Bao. Sa pagkakataong ito, malinaw na nag-alinlangan siya ng humigit kumulang 7 hanggang 8 segundo bago tuluyang isigaw ang presyong ito. 120 bilyon. Nakita ni Haley na napakatagal ni Mr. Bao sa muling pagbid at nakaramdam siya ng kasiyahan. Alam niyang naabot na ni Mr. Bao ang kanyang limitasyon. Kung mabilis niyang itinaas ang bid ng isa pang 5 bilyon, madudurog nito ang kanyang espiritu. Tiyak na iisipin niyang mas marami pa itong pera. Nabaliw na siya. Baliw talaga ang babaeng ito. Sa katunayan, ang bagay na ito ang pinakanakatutokso para sa mga alchemist. Si Mr. Bao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ibinuka ang kanyang bibig, ngunit sa huli, hindi na niya itinaas pa ang bid. Sa tansya niya, kahit na magdagdag pa siya ng ilang bilyon, patuloy na tataas ang kabilang partido. Kung tutusin sa hitsura ng babaeng iyon, determinado siyang pumunta sa lahat ng paraan. Miss Haley, umabot na sa 120 bilyon ang bid. Mr. Bao, itataas mo ba ang bid? Nakapatong na ang kamay ni Sabrina sa dampal.
Tinansya niya na sa puntong ito, ang mahigpit na mapagkompetensyang pagbid na ito ay sa wakas ay matatapos na. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat na naruroon ay sa sandaling ito, isang boses ang dahan-daang umalangaw-ngaw, at isang figure ang tumayo. Magbibid ako ng 150 bilyon. Bahagyang ngumiti si Severin, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam na para bang ang 150 bilyon na ito ay walang iba kundi isang maliit na bagay sa kanya. 150 bilyon. Direkta bang tinaasan niya ng 30 bilyon ang bid? Oh my God, totoo ba ito? Tama ba ang narinig ko? Talagang tinaasan niya ang bid ng napakalaking halaga. Parang na-overwhelming ang iba. Sino ang taong ito? Dati, gumastos siya ng humigit kumulang 10 o 20 bilyon na parang wala lang. Ngayon ay handa na siyang gumastos ng isa pang 150 bilyon. Dapat ay young master siya mula sa ilang maimpluwensyang pamilya. Bakit hindi ko pa siya nakita? Sa isang pangungusap lamang mula kay Severin, nagkagulo ang buong lugar. Halos lahat ay nag-iisip tungkol sa pagkakakilanlan ng binatang ito, na may ganoong katapangan. 150 bilyon. Nagbibiro ka ba? Si Hailey, na akala niya ay nanalo na, ay agad na natigilan sa pwesto. Walang kamalay-malay siyang napaatras ng 2 hakbang, nahihirapang paniwalaan ang katotohanan ito. Sa kanyang mga kamay, mayroon lamang siyang kabuuang 160 bilyon. Ngunit sa paghusga sa laki ng pagtaas, malinaw na mas maraming pera ang kabilang partido. Kung hindi, walang paraan na maaari niyang direktang dagdagan ito ng 30 bilyon. Kaya kahit naisigan niya ang kanyang buong 160 bilyon, natatakot siya na hindi niya mapapantayan ang kabilang partido sa huli. Hindi ako maaaring sumuko. Matapos masulyapan ang alchemy furnace sa auction stage, muling naging determinado ang tingin ni Hailey. Paano kung ang batang ito ay mayroon lamang 150 bilyon lamang? Paano kung ang sinasabi niya ay hanggang doon lang? Paano kung ito na ang buong kayamanan niya? Kung diretso akong outrage dahil sa takot, hindi ba ako mawawalan ng pagkakataon? 155 bilyon. Matapos pag-isipan ito, nagpa siya si Hailey na magdagdag ng isa pang 5 bilyon upang subukan ang tubig. Umaasa siyang naabot na nito ang limitasyon ni Severin. Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, Miss Hailey, pasensya na, pero itinoon ko na ang paningin ko sa item na ito. Pagkatapos magsalita, muling itinaas ni Severin ang kanyang kamay at mahinahong sinabi. Magbibid ako ng 200 bilyon. Napatulala si Hailey. 200 bilyon. Ang taong ito ay direktang sumigaw ng 200 bilyon. Hihihi. Ang tindi. Hindi napigil ang mapabulalas ng matabang lalaki na si Herman. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito katindi ang auction na ito. Umabot na sila sa 200 bilyon. Hahaha. Kahit papaano hindi ako pumunta dito ng walang kabuluhan ngayon. Tumingin din si Mr. Marshall kay Severin, bahagyang naningkit ang mga mata, sobrang solemne ng ekspresyon. Sino ang lalaking ito? Hindi kaya isa din siyang alchemist. Kung hindi siya alchemist, bakit siya gagastos ng napakaraming pera para sumali sa auction? Sino ang batang ito? Nag-isip si Sabrina sa kanyang puso. Ang 200 bilyon ay hindi isang bagay na maaaring isipin ng sinuman, malinaw na ginawa ni Hailey ang kanyang makakaya. Kalokohan, ang taong ito ay hindi nagbid sa lahat ng oras na ito, at ngayon ay sumisigaw siya ng 200 bilyon. Ang batang ito ay nanunood sa gilid sa buong panahon, ito ay nakakainis. Napuno ng galit si Hailey. Akala niya ay nanalo na siya, ngunit ngayon ay natalo na siya. Para akong sumakay sa roller coaster, na bumabagsak ang kanyang emosyon. Severin, saang puwersa kakabilang sa lungsod? Bakit hindi pa kita narinig noon? Puno ng galit, tinitigan ni Hailey si Severin at sinabing, Inaamin ko ang pagkatalo ko ngayon, pero sana maintindihan ko ng malinaw. Kung wala kang mga alchemist sa iyong pamilya, hindi mo na kailangang makipagkompetensya sa amin, di ba? Nang makita ang galit sa mga mata ng kabilang partido, walang magawang paliwanag ni Severin. Pasensya na, dumadaan lang ako sa Dracom. Hindi ako kabilang sa anumang puwersa dito. At saka,
Masasabi ko rin sa iyo na isa akong second-tier low-level na alchemist. Kaya't gusto ko ring makipagkompetensya sa alchemy furnace na ito. Sana'y mapatawad mo ako. Isang second-grade low-level alchemist. Niloloko mo ba ako? Napalunok ng kaba si Mr. Marshall, nag-aalinlangan kung nagkamali siya ng narinig, puno ng pagtataka ang mukha niya. Natigilan din si Hailey, napatitig ng ilang segundo bago nagsalita. Isang second-grade low-level alchemist. Hindi nakakagulat na handa siyang mag-alok ng ganoong kataas na presyo. Ang batang ito, na naging isang second-grade low-level alchemist sa murang edad, ang kanyang hinaharap ay walang hangganan. Si Sabrina, na namamahala sa auction, ay ganap na namangha at hindi alam kung ano ang sasabihin sa isang sandali. Oh my God, isang second-grade low-level alchemist. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isa. Hindi ba? Ang mga second-grade low-level na pills ay angkop para sa mga taong may Warrior King level cultivation. Ang taong ito, talagang kamangha-mangha, hindi ba? Tuwang-tuwa rin ang iba, sa wakas ay naunawaan kung bakit pilit na tinangka ni Severin na agawin ang furnace ng tableta sa kabilang partido. Mapait na ngumiti si Hailey at sinabi kay Severin. Kung gayon, isa ka talagang second-grade low-level alchemist. Kung matalo ako sa iyo sa pagkakataong ito, aaminin ko ang aking pagkatalo. Sige, dahil walang ibang nagpapatuloy na makipagkompetensya sa gwapong ito, 200 bilyon isang beses, 2 bilyong 2 beses, 2 bilyong 3 beses, nabenta. Matapos hintayin ni Sabrina na tumahimik ang lahat, pinalo niya ang palo at dinala ang furnace ng tableta sa harap ni Severin. Kung tutuusin, siguradong hindi mababa ang cultivation ng batang ito. Isa na siyang second-grade low-level alchemist. Kahit papaano, Warrior King siya, di ba? Hindi napigilan ni Mr. Marshall na mapangiti ng mapait. Dati, iniisip niya na hindi dapat mataas ang cultivation ni Severin, at minamaliit pa siya. Ngayon tila siya na mismo ang payaso. Hindi inaasahan ni Severin na pagkatapos na ihayag ang kanyang katayuan bilang isang alchemist sa mababang antas ng ikalawang baitang, magiging napakabisa nito. Ilang iba pang mga espiritong damo ang nakakuha ng kanyang pansin, at nang magsimula siyang magbid, walang ibang nakipagkompetensya sa kanya. Halatang binibigyan nila siya ng mukha. Sa wakas, ang auction ngayon ay mabilis na natapos. Paglabas pa lang ni Severin sa auction house, 2 tao, sina Gordon at Herman, ang naglakad papunta sa kanya. Mr. Severin, talagang kahanga-hanga ka. Napakabata, ngunit isa ng mababang antas na alchemist sa ikalawang baitang. Hinahangaan kita. Nakangiting sabi ni Gordon. Hindi ba, sa ganoong talento sa murang edad, ang iyong kinabukasan ay walang hangganan. Sabi din ni Herman, ayaw niyang mawala. Nang makita ang kanilang nakangiting mga mukha, hindi napigilan ni Severin na mapangiti at sinabing, Mga Ginoo, diretsong magsalita. Medyo busy tayong lahat. Agad na sinabi ni Gordon. Mr. Severin, taos-puso kitang iniimbitahan sa aming pamilya. Kung pupunta ka, masisiyahan ka sa paggamot bilang isang elder. Kung ano ang kailangan mo, sabihin mo lang sa amin. Kung kailangan mo ng mga espiritual na damo para sa alchemy, maaari naming direktang ibigay ito sa iyo. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Herman. Mr. Severin, punta ka sa aming pamilya. Panigurado, tiyak na mas maganda ang paggamot kaysa sa kanila. At saka, makakahanap kami ng mapapangasawa mo, mabigyan ka ng magagandang babae. Hindi nakaimik si Severin. Hindi niya inaasahan na darating ang 2 young master na ito at kukunin siya. Gayunpaman, labis nilang minamaliit siya. Kahit na ito ang Panginoon ng imbitasyon ng lungsod, hindi ito magkakaroon ng anumang pang-akit. Sa kanya, ngumiti siya at sinabing, Kayong dalawa, sa tingin ko dapat na lang kayong bumalik. Hindi ako interesado sa mga bagay na ito. Alam ni na Gordon at Herman sa kanilang mga puso na napakahirap na mag-recruit ng isang alchemist sa mababang antas ng pangalawang grado, ngunit dumating pa rin sila upang hikayatin si Severin na may isang pagsubok na saloobin. Nang makita ang katatagan ni Severin, napailing na lamang ang dalawa at hiniling kay Severin na muling mag-isip bago umalis. Sa hindi inaasahan,
Pagkaalis ng dalawa ay lumapit si Mr. Marshall. Severin, hindi ko talaga inaasahan. Isa ka talagang second grade low-level alchemist. Hindi ko napansin iyon. Sinaktan kita noong auction. Mangyaring huwag isa puso. Hindi inaasahan ni Severin na lapitan siya ng kabilang partido ng maagap at may ganoong magandang ugali. Ngumiti siya at sinabing, wala lang talaga. Wala namang malaking tunggalian. Natural na hindi ko iyon isinapuso. Lumapit din si Hailey at agad na sinabing, Little Brother Severin, hindi ko inaasahan. Hindi lang gwapo, second grade low-level alchemist ka rin. Saglit na natahimik si Severin, medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa dalawa at sinabing, huwag na tayong magpatalo. Ano ang gusto mo? Naniniwala ako na hindi ka nagpunta rito para lang purihin ako. Nagpalitan ng tingin sina Mr. Marshall at Hailey. Alam nilang dalawa ang iniisip ng isang ngunit nag-aalangan silang sabihin iyon. Paano kung ituloy mo? Awkward na ngumiti si Mr. Marshall at tumingin kay Hailey. Ibinuka ni Hailey ang kanyang bibig ngunit nag-alinlangan, pagkatapos ay tumingin kay Mr. Marshall at awkward na sinabi. Mr. Marshall, mas matanda ka na, kaya dapat akong sumuko ng kaunti. Nang makitang wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita, direktang sinabi ni Severin. Kung wala kayong masabi pagkalipas ng kalahating araw, aalis na ako. Hindi, magsasalita ako. Nang marinig na aalis na si Severin, nagmamadaling sinabi ni Mr. Marshall. Severin, naniniwala ako na si Hailey ay kapareho ko. Pareho kaming first grade high-level alchemist at matagal nang na-stock sa level na ito. Gayunpaman, hindi madali ang pagpasok sa second grade low-level alchemist. Wala kaming karanasan sa pagpipino ng mga second grade na low-level na alchemist. Tumigil sandali si Mr. Marshall at pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang mga iniisip. Ang ibig kong sabihin ay, iniisip ko kung ikaw, Brother Severin, ay maaaring magbigay sa amin ng ilang gabay. O marahil, obserbahan namin ang proseso ng iyong alchemy. Paano ang tungkol dyan? Oo, little brother, hayaan mo kaming obserbahan kang nagpipino ng isang second grade low-level na tableta. Isang beses lang ay sapat na. Sabik na tumango si Hailey, puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Para sa kanilang dalawa, kung makakalusot sila o hindi sa isang mababang antas na alchemist sa ikalawang baitang ay napakahalaga. Sa sandaling makalusot sila ay magiging mga alchemist sa ikalawang baitang, na lubos na magpapahusay sa kanilang katayuan. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang alchemist sa mababang antas ng pangalawang baitang ay ganap na naiiba sa pagiging isang alchemist sa mataas na antas ng unang baitang. Ang mga table task sa mababang antas ng ikalawang baitang ay epektibo kahit na para sa mga may pagtatanim ng antas 3 o 4 na haring mandirigma. Well, kumunat ang noo ni Severin at nagsimulang mag-alinlangan. Nakatingin silang dalawa kay Severin nang may pananabik, sa takot na tumanggi ito. Kung tutuusin, bihira ang ganitong pagkakataon. Higit sa lahat, alam nila na maraming alchemist ang hindi madaling tumulong sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-alinlangan, sa wakas ay sinabi ni Severin. Well, ito ay posible. Gayunpaman, mayroong akong kondisyon. Maaari kong hayaan kang mag-obserba sa akin ng 10 beses sa pagpino ng mga table tasks, ngunit kailangan mong ibigay ang mga materyales. At pangalawa, ang anumang matagumpay na napanong mga tableta ay magiging akin. Walang problema, talagang walang problema. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Mr. Marshall nang makitang pumayag si Severin. Ang kakayahang masaksihan ang isang mababang antas na alchemist sa ikalawang baitang na magsagawa ng alchemy at magkaroon ng pagkakataong masaksihan ito ng 10 beses ay walang alinlangan na malaking pakinabang sa kanya. Sa karanasang ito, mas magiging madali siyang gumawa ng mga tagumpay kapag sinubukan niya mismo ang alchemy sa hinaharap. Tumango rin si Hailey. Siyempre, Mr. Marshall. Magbigay tayo ng tig-5 materyales, ha? Tumango si Mr. Marshall. Walang problema, siyempre. Bagaman ang mga materyales na ito ay lubhang mahalaga, sila ay higit pa sa handang ialok ang mga ito bilang kapalit. Para sa pagkakataong masaksihan mismo ang alchemy ni Severin at matuto mula rito.
Pagkatapos mag-isip sandali, nagpatuloy si Mr. Marshall. Hindi ko lang alam kung aling mga uri ng mga second grade low-level na table task ang kaya mong pinuhin. Natatakot ako na ang mga materyales na ibinibigay namin ay maaaring isang uri na hindi niya pamilyar. Napangiti ng mahina si Severin. Basta medyo common lang, ayos lang. Humanap muna tayo ng tea house. Pagdating ng panahon, pwede mo nang ilabas ang mga materyales, at hahanap ako ng kwarto para ayusin ito ng hiwalay para sa iyo. Pagkatapos ng talakayan, mabilis silang nakahanap ng tea house at kumuha ng pribadong silid sa itaas na palapag. Sa kabutihang palad, pareho silang naghanda ng maraming materyales. Pumili si Severin ng 5 hanay ng mga materyales mula sa bawat isa sa kanila at pagkatapos ay ipinakita para sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hindi alam ni Severin at Yasmin ay dumating na si Carlito Sanchez sa Tigress Hall kasama ang ilang mga eksperto, kasama si Flynn Hoffman. Nabalitaan ni Zoheb, nakababalik lang mula sa labas, na si Flynn ay sumama kay Carlito at agad na pumunta sa harap para salubungin sila. "Oh, Lord Carlito, bakit ka na parito? Bihira kang bisita." Nakangiting sinalubong siya ni Zoheb, ngunit agad niyang napansin na nakakast ang braso ni Flynn at hindi kumikilos. Agad na kumunot ang kanyang mga kilay, at nagtanong, "Master Flynn, ano ang nangyari sa iyo? May nanakit ba sa iyo?" Sa malamig na ekspresyon, sumagot si Flynn. Anong nangyari? Hindi pa ba nasasabi sa iyo ng anak ko?" "Anak ko." Napakunot ang noo ni Zoheb, iniisip na kahit na medyo kusa ang kanyang anak, hindi siya kikilos ng hindi makatwiran. At saka, alam niya ang tindi ng kanyang mga kilos. Seryoso siyang nagsalita. "Pasensya na, pero sinabihan ako na lumabas ang anak ko kasama si Mr. Severin, namimili, at hindi pa bumabalik." Hindi ibinalik. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Flynn. Yung tinatawag mong Mr. Severin na binanggit mo. Sinaktan niya ako nang makita ko sila sa kalye, sobrang intimate. Akala ko boyfriend niya, kaya hinarap ko sila, tapos hinatake ako. Talaga. Ganon sila ka-intimate. Natigilan si Zoheb, iniisip kong nahulog nga ba ang Supreme Leader sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, ang isang pakiramdam ng kagalakan ay mabilis na lumitaw sa loob niya. Kung ang Supreme Leader ay tunay na may damdamin para sa kanyang anak na babae, ito ay magiging perpekto. Bagaman mas matanda si Severin kay Yasmin ng halos 10 taon, nasa hustong gulang na siya. Kung makakasama niya ang isang namumukod tanging tulad ni Severin, wala siyang dapat ipag-alala habang buhay. Siyempre, kung ibang matandang lalaki iyon, hindi iyon katanggap-tanggap. Ngunit ang isang kasing gwapo at talino ni Severin, kaya pa ring tanggapin ni Zoheb ang ideya, dahil sa pagkakaiba ng kanilang edad. Siyempre, masasabi kong may mali sa pagitan nila. Agad na sinabi ni Flynn. "Ngayon, dapat kong i-disable ang batang iyon." Casual ding sinabi ni Carlito. "Narinig ko na hindi man lang ako tinuturing ng batang iyon na isang banta." Medyo mapangahas siya. Sandaling natahimik si Zoheb at napaisip, hindi ba normal sa batang iyon, si Severin, ang walang pakialam sa pamilyang Sanchez. Pagkatapos ng lahat, siya ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple, at sa kaganapang tinawag siya ng War God na Master. Pero inutusan kami ni Severin na huwag ipagkalat ang balita tungkol sa kanya at sa War God, kaya wala akong masabi ngayon. Ang tanging nagawa niya ay ngumiti at sabihin kay Carlito. "Mr. Carlito, itong si Mr. Severin ay hindi mo kayang masaktan, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka kasama ng iyong mga tao. Sa pagkakataong ito, nasaktan mo siya, at maaari mo lamang tanggapin ang iyong sariling kamalasan." Hihihi. "Zoheb, sa tingin mo ba matatakot mo ako?" Tumawa ang kabilang partido at sinabing, "Dahil umalis na sila, mabuti, maghihintay kami dito. Kayong lahat, manatili dito at huwag isipin ang palihim na pagtawag sa telepono upang ipaalam sa iba." "Sige. Dahil gusto mong maghintay, pagkatapos ay maghintay." Walang magawa si Zoheb, hindi alam kung paano hikayatin ang kabilang partido. Mabagal na lumipas ang oras, at nang dumilim ang kalangitan, sa wakas ay iniligpit ni Severin ang kanyang alchemy furnace. May ngiti siya sa mukha.
Talagang kapaki-pakinabang ang Worcester furnace na ito. Pakiramdam ko ay mapapabuti nito ang rate ng tagumpay ng pagpipino ng peel. Sa 10 hanay ng mga materyales, matagumpay kong napino ang 8 tableta, 2 beses lang nabigo. Hindi masama. Hahaha. Mr. Severin, talagang kahanga-hanga ka. Tunay kaming humahanga sa iyo. Napakahusay ng iyong mga kakayahan na malamang na hindi ka na namin maabutin sa buhay na ito. Walang pag-aalinlang ang puri ni Mr. Marshall. Dahil nasaksihan niya ang alchemy technique ni Severin, napagtanto niya kung gaano siya kalayo sa level ni Severin. Oo, Mr. Severin, sa antas ng iyong kahusayan, pakiramdam ko ay maaari mong subukan ang pagpino ng mga intermediate grade na table task. Malakas ka talaga. Bulalas ni Hailey ang panonood ni Severin sa pagpino ng mga table task ay parang pagpapahalaga sa isang anyo ng sining. At sa mga pills na pinino niya, 5 sa mga ito ay top-grade pills. Tiningnan ko, at ang bawat pill ay mayroon ng 1 o 2 pill patterns. Hindi ito isang bagay na maaaring ikumpara ng mga ordinaryong tao. Ito ang unang beses na nakakita ako. Top-grade pills. Muling tumawa si Mr. Marshall. Ngayon, ang pagsaksi sa alchemy ni Severin ay lubos na isang dagok sa kanila, ngunit nagdulot din ito sa kanila ng higit pang mga pananaw. Naniniwala sila na sulit ang natutunan nila kay Severin ngayon. Pinitik ni Severin ang palad at walang pag-aalinlangan na kumuha ng 2 top-grade na table task. Mapagbigay niyang sinabi. Akala ko noong una ay makakapagpino ako ng 6 na pildores at wala akong planong magbigay sa inyo. Ngunit kung isa sa alang-alang na bawat isa sa inyo ay nag-ambag ng 5 hanay ng mga materyales, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 1 tableta. 6 ang itatago ko para sa aking sarili. O, paano namin tatanggapin ito? Mr. Severin, maaari mo kaming bigyan ng mga high-grade na table task. Hindi namin matatanggap ang mga top-grade. Mahinhin na sabi ni Mr. Marshall, ngunit talagang nasasabik siya. Hihihi. Inumin mo. Top-grade man o high-grade ay hindi mahalaga sa akin. Dahil ibinibigay ko ito sa iyo, kaya ko rin silang pinuhin sa hinaharap. Top-grade man o high-grade na mga table task, lahat sila ay nakalaan para sa pagtatanim. Hindi ito maaaring itago lamang bilang mga nakolektang bagay habang buhay. Tumawa ang bawat isa sa kanila ni Severin ng tig-1 tableta. Salamat, Mr. Severin. Pareho nilang hawak ang top-grade na pills na ibinigay ni Severin, bahagyang nanginginig ang kanilang mga kamay. Ang mga ito ay tunay na top-grade na mga table task. Pagbalik nila, kailangan nilang pahalagahan sila ng maayos. Hindi nila matiis na lunukan lang sila para sa alchemy purposes. Si Yasman, na nasa gilid, ay tuluyan ng nasakop ng talento ni Severin ngayon. Hindi niya inasahan na ang isang tao ay maaaring maging napakahusay, hanggang sa punto ng pagiging abnormal, na nagbibigay sa kanya ng hindi tunay na pakiramdam. Dahil hindi madaling pinuhin ang isang mababang antas ng second tier na tableta, at ang rate ng tagumpay ni Severin ay nakakagulat na mataas. Hindi lamang mataas ang rate ng tagumpay, ngunit mahusay din ang kalidad. Sila ay alinman sa top grade o ang pinakamahusay, tunay na isang henyo sa mga henyo. Hahaha. Masyado kang mabait. Gabi na, kaya aalis na ako. Magkita-kita tayong muli sa Marshall World. Tawa ng tawa si Severin at naglakad palabas. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Mr. Marshall kay Severin. Mr. Severin, gumagabi na. Paano kung hayaan mo akong ilibre ka sa pakain? Ngumiti si Severin at sumagot. Hindi na iyon kakailanganin. Mabuti pang bumalik ako at kumain ng hapunan. Buong araw kaming nasa labas, at sigurado akong naghihintay ang padre de pamilya ng Ner sa pagbabalik namin ni Yasman. Sige, magkaroon ng ligtas na paglalakbay, Master Severin. Pareho silang magalang na nagpaalam kay Severin. Pagkaalis ni na Severin at Yasman, hindi napigilan ni Hailey na mapabuntong hininga. Nakakamangha talaga ang batang ito. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong talentong alchemist. Kung tutusin sa hitsura niya, natatakot ako na hindi na siya magtatagal para maging mid-level second-tier alchemist. Pakiramdam ko, sa hinaharap, baka maging third-tier alchemist pa siya. Panalo iyon.
Tumanggaw si Mr. Marshall bilang pagsang-ayon sa papuri ni Hailey. Oo, tiyak na magiging third-tier alchemist siya at isang makapangyarihang tao. Pagkatapos sabihin iyon, gusto ko pa nga siyang tanungin ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, pero hindi ako komportableng magtanong. Ngumiti ng mapait si Hailey. Oo, ganoon din ang naramdaman ko ngayon lang. Ilang beses akong nagpigil, pero sa huli, hindi ko napigil ang magtanong. Total, nagpakita siya ng alchemy sa harap natin, ipinaliwanag ito habang pinipino, at binigyan pa tayo ng isang top-grade na tableta bawat isa. Paano natin hihilingin ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Kahit na ginawa natin, malamang na hindi siya matutuwa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, kung hihilingin natin ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay, tiyak na hihingin natin ang kanyang payo sa alchemy sa hinaharap. Tara na, balikan natin ang mga natutunan natin ngayon. Ngumiti ng kasiya siya si Mr. Marshall at umalis. Sa pagbabalik, hindi napigilan ni Yasmin na sumulyap kay Severin at sinabing, Severin, ang galing mo. Ang dalawang alchemist sa auction house noong una ay mababa ang tingin sa'yo, ngunit sa huli, sila ay lubos na kumbinsido at nagpakita ng lubos na paggalang. Hahaha. Talagang hinahangaan ka nila. Kontentong ngumiti si Severin at sinabing, ngayon, malaki rin ang naipon ko. Kahit papaano, nakakuha ako ng 6 na tableta ng librera at binigay pa nila ang mga alchemy materials. Kumita ako ng malaki. Tinapan ni Yasmin ang bibig niya at tumawa. Hahaha, hindi mo nakuha ng librere, tinuruan mo sila kung paano magpino ng pills. Kumita rin sila ng malaki. Hindi inaasahan ni Carlito na magiging ganito kalupit si Flynn. Hindi niya napigil ang sabihin. Flynn, hindi ba masyadong malayo na ito? Ang nasaktan mo ay humahabol lang kay Yasmin. Wala itong kinalaman sa iba pang miyembro ng Tigress Hall. Kung papatayin mo ang napakaraming tao mula sa Tigress Hall, hindi ba't masyadong malupit ito? Naisip ni Flynn sa sarili na kung talagang tumakas si Yasmin kasama ang kausap, sino ang nakakaalam kung siya ay matutulog sa lalaking iyon? Ginawa niya ito para magsisi si Yasmin. Gayunpaman, natural na hindi niya masabi iyon. Mahina lang siyang ngumiti at palihim na sabi kay Carlito, Ninong, sinabi ko lang iyon para takutin si Yasmin, para maibalik niya ang lalaking iyon. Hindi ko talaga papatayin ang mga tao sa Tigress Hall. Nakikita ko. Napangiti si Carlito. Mr. Carlito, bakit ka nandito? Sa sandaling iyon, isang lalaki at isang babae ang pumasok mula sa main entrance. Matapos makita ng lalaki ang sitwasyon sa loob, hindi niya napigil ang sumigaw. Mr. Severin. Ikaw ba si Severin? Lumingon si Carlito at nang makitang si Severin iyon ay agad na nanlaki ang mga mata nito. Maswerte siyang dumalo sa kasal ni Severin at nakipag-inuman pa sa 4 Great War Gods. Pakiramdam ni Carlito ay nagbago na ang kanyang buhay. Ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng pagyayabang. Gayunpaman, sa huli, ayaw ni Severin na kumalat ang usapin. Pagkabalik niya, hindi na siya umiikot sa pag-uusap tungkol sa mga pangyayari sa araw na iyon. Hindi man lang niya pinangarap na makatagpo muli si Severin dito. Hihihi. Siyempre ako yon. Humalaklak si Severin at nang makitang nandito rin si Flynn ay agad itong sumimangot. Mr. Carlito, baka ikaw ang ninong nitong hamak na si Flynn. Agad namang nabigla si Carlito. Sinabi lang ni Flynn sa kanya na ang taong nagbali ng kanyang mga buto ay isang binata na may pangalang Foylet. Hindi niya alam ang pangalan ni Severin. Ngunit ngayon, tila ang taong nakabali ng mga buto ni Flynn ay walang iba kundi ang pag-giral na ito na kahit ang 4 Great War Gods ay kailangang tawagin bilang kanilang master, ang taong ito na walang sinumang nang ahas na pukawin. Ninong. Kilala mo siya. Napatulala si Flynn. Hindi niya inaasahan na magkakilala ang kanyang ninong at si Severin. Hindi man lang naisip ni Carlito. Marahas niyang sinampal si Flynn, pagkatapos ay sinabing, kung sino man ang gustong makasama ni Mr. Severin ay sarili niyang negosyo. Hindi iyon ang iyong negosyo. Ninong, mali ako. Nang makitang galit na galit si Carlito, alam ni Flynn na may mali. Agad niyang tinakpan ang mukha niya gamit ang isa niyang kamay at sinabing, mali. Kung mali ka,
Pumunta ka at yumoko kay Mr. Severin at humingi ng tawad. Kung gusto niyang patayin ka, hindi kita mapoprotektahan. Napabuntong hininga si Carlito, sa pag-aakalang nakapagtatag na siya ng mas mabuting relasyon kay Severin, at ngayon, sinira ng Maldita niyang anak na lalaki ang relasyon nila ni Severin.